Tandaan ninyo ha, walang kahit sinong papasok sa karnabal ang maaaring makalabas. Paano kung may makakita sa kanyang tao? O kaya hindi niya mapigilan ang sarili niya at umatake siya ng tao at napatay siya? Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Kailangan na natin tumakbo. Dahil may umahabol sa atin. Magandang hapon sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na rin sa tagapakinig ng inyong channel. Ang kwentong ito ay napakapamilyar sa mga batang 90s, lalong-lalo na kung ikaw ay nakatira noon sa Surigao del Sur. Totoo pala talaga ang babala ng mga matatanda na kung saan ka pinakamasaya, nandoon din ang matinding panganib na nagbabadya. Upang lubos ninyong maintindihan ang aking istorya, ay hayaan ninyo akong isalaysay ito. Ako si Basilio, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, Basilio! May good news kami sa iyo ni Sinag. Ay, naku, Ningning. Lubayan mo ako sa mga pinaggagawa mo ha. Ako na naman nakita ninyong pagtripan. Ano ka ba? Seryoso to, promise. Ay naku, pag ito pang bubuisit na naman. Talagang sinasabi ko sa iyo, Ningning ha. Promise, magkakapera tayo nito. Ano ba naman yan, Aber? Sinag, pasok! Basilio! Here I go! So, ito na nga! Ay, ito naman makatili eh. Alam niyo ba kahapon sa disco, may nakilala akong ahente ng isang agency. Sus, kala ko ako na. Lalaki lang pala ang kikwento mo. Ay, naku, makaalis na nga. Maglalako pa ako ng isda para may pambili ng bigas. Hep, hep, hep! Hindi ka pwedeng umalis dahil para sa kinabukasan natin to. Ah? Anong kinabukasan natin? Mukhang para sa'yo lang naman yung kinabukasan na sinasabi mo eh. Ito na nga! Sabi ng ahenteng yun, tutulungan niya raw tayo na makapagtrabaho abroad. Abroad, Basilio? Abroad! Diyos ko, makakasakay na rin ako ng aeroplano. Alam mo ba, kahit maglinis lang ako ng CR, naku, tiba-tibay nakatira ron. Totoo ba? Tutulungan niya tayo mag-abroad? Magkikita kami mamaya kaya dapat sumama ka. Tsaka balitaan mo na rin si Joselito. Sabihin mo na ito na ang pag-asa nating umasenso. Naku, sasabihin ko yun. Talagang pupunta yun. Naku, magpapatayo talaga ako ng napakalaking bahay. At yung mga kamag-anak ko na pinagtatawanan ng mga magulang ko, humanda sila sa akin. Matitikman nila ang tagumpay ng isang baklang inalipusta. Tama! O ikaw, Basilio, anong gagawin mo kapag nagkapera ka na ha? Ako? Pwede tutubusin ko yung lupa namin na sakahan na nasangla ni tatay sa bangko. Malaki-laki din kasi yung nagastos niya sa akin eh. Lalo na nung graduation natin. Nakakainis. Akala ko kapag nakagraduate na ako, makakapagtrabaho na kaagad. Kailangan pa pala ng pera para sa mga requirements. Ay, buhay talaga. Ano ka ba, Basilio? Huwag pa mawala ng pag-asa. Dahil mamaya, naku, kakausapin na natin yung ahente na kilala ni Sinag na makakatulong sa atin. Oo nga pala. Mga anong oras kaya tayo magkikita, Sinag? Mamaya, mga 6:00 ng gabi. Punta ka ha, isama mo na rin si Joselito. Sige ha. Mauna muna ako ha. Kasi maglalako pa ako ng isda ni tatay. Oy, hintay, sandali. Sama ako. Pakisabi sa papa mo na sasama ako sa paglalako ha. Kahit porsyento lang sa akin, kahit konti lang. Para naman may pera ako, no? Sige na, Basilio. Ay, sige na nga. Basta ikaw ang magtawag ng customer, ha? Naku, sure. Walang problema yun sa akin. Ikaw pa ba? Oh, yun yung ginang mo. Tawagin mo na. Sabihin mo na presko tong isda ako. Magkano ba yung kilo ng isda mo? Sabihin mo, 15 pesos lang. O, sige. Madam! Oy, madam! May 15 ka ba dyan? Palitan natin ng isda, 1 kilo. Uy, tumbak lang to.
Kung ano-anong kagagahan yung pinagsasabi mo eh. Strategy ko yan mo. Marketing strategy. Naku, bahala ka nga dyan. Ewan ko sa'yo. O sige na, galis na ako ah. Sige. Galingan mo sa paglalako. Basilio! Hoy, hintay! Basilio, baby! Hintayin mo ako! Uy, ewan ko sa'yo. Paulo. Malapit talaga kaming magkakaibigan dahil sa magkaklase kami mula elementarya hanggang kolehiyo. Pare-pareho kami mga fresh graduate. Dahil nga gusto naming umasenso, tinuloy namin ang pakikipagkita sa kakilalang ahente ni Sinag mula sa isang agency para sa mga taong gustong mag-abroad. Sigurado ka ba, Sinag? Nandito tayo kikitain ng kakilala mo? Oo nga. Ang sabi niya, dito raw kami mag-meet. Alam na rin niyang isasama ko kay mga kaibigan ko. Ano ba yan? Ang tagal naman eh. Baka kumain na yung mga tao sa bahay. Diyos mio ka, Joselito. Para sa magandang bukas tong ginagawa natin, huy. Pagkain pa rin nasa isip mo? Alam mo ba? Sa bahay namin, walang pamilya, no? Baka kasi hindi ako tirahan ng ulam eh. Oh, ay ikaw, Basilio. Bakit ang tahimik mo? Ito naman, ni-istorbo ako eh. Ano ba, nagbibilang kasi ako. Panira talaga to. Ano ba yung binibilang mo? Nagbibilang ako kung ilang bahay ba yung sisingilin ko bukas. Ha? Bakit? Ito kasing si Luningning eh. Ang bilis siyang nakabalik. Yung pala, pinautang niya lahat ng isda. Hoy Basilio, nag-iisip ako no? Abay kung hindi ko pinautang yung mga isda mo, sigurado gagastos ka pa ng pang-ice para hindi masira. Dagdag kapital pa yun ano. Mas magandang pinaubos natin yung isda kaysa masira, hindi ba? Wow, nagganap pa talaga siya ng pangmalakasang rason no. Huwag ka kasi mag-alala. Kilala ko yung mga pinautang ko no. Basta, sasamahan kita kapag sinisingil mo na yung mga yon. Sabi mo yan ha? Baka ako. Sasamahan kita. Ikaw naman? Uy, umayos kayo. Nandito na siya. Ayan, papalapit na sa atin. Ay, siya na ba yan? Oo, yan na yung ahenteng sinasabi ko. Ay, sigurado ka ba? Isa mukha niyan. Mukhang hindi OFW. Yung mga nire-recruit niyan eh. Parang rebelde yata yung hinahanap niyan. Sina, gano ba? Yung bibig mo, Luningning. Marinig ka pa niyan eh. Hindi ko rin masisisi si Luningning sa naging reaksyon niya. Kasi nung tinignan namin ang sinasabi ni Sinag na ahente para sa mga nangangarap mag-abroad, ay mukhang hindi pag-asa ang dala niya kung hindi disgrasya. Hindi ito disenteng manamit at hirap din itong mag-English. Para sa amin ni Luningning, isa siyang scammer. Pagkatapos ng usapan namin, sinamahan ako ni Luningning para maningil sa utang. Hoy Basilio. Napansin mo ba yung sinasabi ni Sinag? Na recruiter na ahente ng agency? Oh, bakit? Parang ahente na parang hindi eh. Kala ko ako lang yung nakapansin eh. Yun naman kasi si Sinag. Grabe kung makinig, may patangu-tangu pa siya. Akala mo talaga naiintindihan niya yung English ng lalaki? Parang marami naman yung ganong mukha dito sa Surigao eh. Mukhang hindi naman taga Maynila yan. Naku, sinabi mo pa. Teka lang. Ano? Bakit ka tumigil? Nakita mo ba yung lalaking nakaupo? San dyan? Yun oh, sa ilalim ng silong oh. Ay, oo nga no. Ano naman ginagawa niya dyan? Halika, lapitan natin. Psst, Manong, ano pang ginagawa niyo dyan? Bawal po tumai dyan. May ordinansa po dito na bawal jumerbox kahit saan. May kailangan po ba kayo? Ako, tatawagin ko po si Aling Tisay kung gusto niyo po. Siya yung kakausap sa inyo. Umalis siya. Wala man lang pasabi. Ano kaya nakain nun, no? Tawagin mo na lang si Aling Tisay. Sabihin mo maniningil na ako. Aling Tisay! Aling Tisay! Parang wala namang tao dito. Meron yan. Naririnig ko nga yung TV nila nakabukas eh. Aling Tisay! Aling Tisay! Yung bayad niyo ho sa isda! Parang hindi naman nakasara yung pinto nila. Teka, silipin mo nga sa loob.
O sige, teka lang ha. Sisilipin ko sa loob, baka hindi lang nila tayo naririnig eh. Aling Tisay? Tao po? May tao ba? Ito naman, tanong ng tanong eh. Kita mo sumisilip pa yung tao. Teka, Bakit? si Aling Tisay. Si Aling Tisay nangingisay. Ano? Tumawag na tayo ng tulong. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Isang hindi inaasahang pangyayari ang nasaksihan namin ni Luningning sa bahay ni Aling Tisay noong gabing yon. Imbis na singilin namin ang ginang sa utang, ay isinugod namin ito sa ospital. Ang akala naming simpleng pangingisay lang ay nauwi sa isang kababalaghan dahil sa nasagap naming balita ni Luningning kinabukasan. Uy! Basilio! Luningning! Kaya pala yan ah! Kami nga. Kayo pala ang unang nakakita kay Aling Tisay kagabi? Oo. Maniningil lang sana kami ng utang kaso parang inatake si Aling Tisay ng kung anong karamdaman. Karamdaman? Hindi ibig sabihin. Hindi niyo pa alam ang tunay na nangyari. Pagkatapos namin kasi siyang dalhin sa ospital, umalis na kami kaagad. Dumating naman yung asawa niya na galing trabaho eh. Kaya ayon, hindi na namin alam kung ano talaga yung naging sanhi ng pangingisay niya. Kagabi daw kasi may kung anong kalampag sa bubong na narinig ni Aling Tisay eh. Tsaka parang may kung anong puwersa mula sa silong nila na naghahalongkat sa tiyan niya. May kung anong puwersa sa silong niya? Ano yun? Oo. Yun daw ang sabi ni Aling Tisay kay Mama eh. Kasi binisita niya si Mama kanina. At ito pa ang mas malala. Nakarinig daw siya ng kung anong huli ng aswang mula sa silong. Grabe, sumakit na bigla ang tiyan niya. Nang hindi na niya nakayanan pa. Talagang bumagsak na ang katawan niya. At doon na siya nangisay. Hulaan niyo kung anong sinabi ng doktor sa kanya. Ano? Buntis pala si Aling Tisay? Hindi niya alam na nagdadalang tao na pala siya eh. Ano? Ibig sabihin, yung lalaki na nakita natin sa silong nila kagabi eh. Aswang! Makapaging Diyos, aswang palang lalaking yon. Inaswang niya si Aling Tisay, ano ba yan? Teka, naalala mo ba yung mukha niya? Hindi eh. Pero nakita ko yung kwintas niya, parang maliit na bote na may langis. Ako hindi ko masyadong naaninag ang mukha niya pero base sa pangangatawan niya, mukhang hindi siya taga rito sa atin. Ibig sabihin, may dumadayong aswang dito sa atin? Naku, hindi na ako alis ng bahay tuwing gabi. Nakakatakot na. Naku, dapat magsabihan na dati si Sinag. Dahil yung bruhang yun mahilig talaga sa disco. Ay naku, speaking of the devil, nandito na siya. Papunta na sa atin. Hoy, ano yung mga hawak mo? Papeles! Papeles? Hoy, huwag niyong sabihin na hindi kayo nakinig kagabi. Ang sabi niya, maghanda tayo ng mga requirements dahil ngayong linggo tatawagan niya tayo. Baka doon din daw sa araw na yun ang alis natin pa Maynila. Hala, oo nga, nakalimutan namin. Naku, ikilos na! Mag-asikaso na kayo ng mga papeles ninyo. Ay, pero Sinag, nakakakaba kasi talaga yung lalaking yun At bakit naman? Parang hindi pag-asa ang dala niya. Ay, mukha siyang disgrasya. Hoy, hindi niyo ba alam na siya ang tumulong na makapag-abroad si Trixie? Yung anak ni Aling Pidang? Talaga ba? Siya ang tumulong kay Trixie? Oo. Kaya kung ako sa inyo tantanan niyo na muna yung mukha niya. Mag-abroad na tayo. Dahil sa pagdating ni Sinag na may dalang papeles, hindi na namin siya nabalaan sa gumagalang aswang sa baryo namin noon. Maging kami ni Luningning ay nawala sa aming isipan na dapat pala naming balaan ang aming kaibigan. Dahil sa hangarin namin na makapagtrabaho sa ibang bansa, ay mas naging abala kami sa araw na yon sa pag-aasikaso sa mga papeles hanggang sa dumating na ang araw na aming pinakahihintay. Kinakabahan ako, Basilio. Ako din. Excited na ako. Ano kaya ang itsura na magiging amo ko, no? Naku, Luningning, Sinag. Maayos ka ha?
kung pupunta lang tayo sa abroad dahil sa gusto ninyong makakita ng gwapo. Naku, mabuti pa, wag na lang tayong tumuloy doon. Yan ang sabi ng lalaki. Ay, ano nga ulit pangalan nun? Mario? Yes! Mario ang pangalan niya. Ang sabi ni Mario, maghintay lang daw tayo dito dahil may hihinto daw na sasakyan dito. Pagkatapos, yun na yun, sasakay na lang tayo at goodbye Surigao! Hello, Manila na tayo! Napaka-positive naman ang babaeng to. Hindi man lang tinutubuan ng ilang porsyento ng pagdududa sa katawan eh. May sinasabi ka ba, Basilio? Ay, wala no. Yang sabi ko, positive akong darating na yung sasakyan na yun. Maya-maya. Oh, baka ito na yun, oh. Mukhang ito na nga yun eh. Grabe. Ang gara naman ng van na yan. Oh, ito na. Ito na ang pangarap natin. Magiging mayaman na talaga tayo. Makakabili na ako ng maraming ulam. Kayong pinasundo ni boss. Yes sir, kami na po yun. Hali na kayo. Sakay na. Dali na guys! Sakay na daw tayo! Tara na. Kayo pala yung bagong bata ni boss, ano? Ang bata niyo pa yata talaga. Fresh graduate po kasi kami. Mga profesional pa. Ano yung mga pangalan ninyo? Ako po si Sinag. Joselito naman po ang pangalan ko. Basilio po. At ako naman po si Luningning. Kamusta naman ang unang gabi ninyo bilang bagong yangga? Ano ho ulit ang sinabi nyo? Balita ko kasi may muntik nang mahuli sa grupo nyo nung isang gabi. Habang nagmamasid sa silang, may nakakita daw sa inyo. May mabuti na lang hindi siya kinuyog. Ano kasi, kasi... Ayos lang yan. Ang importante, di kayo nahuli. Malimit talaga sa mga bagong yanggaw na mga bata ni boss ang pumapalya. Pero pag lumaon, masasanay din kayo sa pagiging aswang. Aswang po? Ay naku, nakakatawa talaga kayo mga bagong yangga. Ganyan na ganyan din ako dati. Nalilito pa siguro kayo sa pagiging tao at pagiging aswang. Tagaktak ang pawis naming lahat sa mga sandaling yon kahit pa malakas ang aircon ng sasakyan. Nagkatinginan lang kaming magbabarkada nang mapagtanto naming maling sasakyan pala ang nasakyan namin. Hindi taong sinundo ng sasakyan na yon, kung hindi mga bagong yanggaw o aswang na gumala sa aming baryo. Ang masaklap pa, hindi kami makaimik dahil baka kung anong gawin sa amin nang nagmamanehong tsak naming aswang din. Ay, ang lamnyayo yata. Pakiramdam ko hindi talaga kayo nakahuli kagabi, ano? Huwag kayong mag-alala. Pagbalik natin doon sa karnabal ni boss, maraming pagkain doon. Pati na rin mga karne. Karnabal po? Oo, kayo naman. Nakalimutan niyo na bang inilipat ni boss ang karnabal doon sa lugar na may pista? Dahil mas maraming tao. Talagang hindi nila kayo mapapansin. Ganun ho ba? Teka. Hinto muna ako dito, ha. Ihi muna ako. Guys, Sinag, mukhang namali tayo ng sakay. Teka, ano nang gagawin natin ngayon? Ano nang gagawin natin? Luningning, sumilip ka nga sa labas. Sinag, walang mga bahay. Hindi tayo makakahingi ng tulong dito. Paano na to? Pati yung pinto nakalako. Hindi natin mabubuksan to. Ano nang gagawin natin ngayon? Mukhang napagkamalan niya tayong kasamahan niya. Naalala mo ba yung lalaki na nakita natin sa silong? Luningning? Oo, yun nga din ang iisip ko eh. Kasamahan niya pala yun. Ala, pabalik na siya dito. Umayos kayo ah. Umakto kayong parang aswang na kasamahan niya.
tuloy na tayo mga kasama. Medyo mahaba-haba talaga yung biyaheng to kasi yung karnaval, inilipat ni boss sa isang liblib na lugar. Sakto rin na may pista ang kalapit na layon kaya yung karne natin. Nako, tiba yun. Oo nga tiba. Minsan lang talaga tayo magkaroon ng ganitong pagkakataon. Kaya ang sabi ni boss, samantalahin na natin. Ano po yung ibig niyo sabihin? Lilipunin natin yung buong baryo. Wala tayong ititira doon. Walang ititira? As in, tayo po lahat? Patay lahat! Masaya to panigurado. Masaya nga. Ako bilang bagong yanggaw, gagalingan ko talaga. Ako din. Gusto mo, Basilio? Paramihan tayo ng huli. Oo ba? Naku, sasali ako. Hindi naman pwedeng kayo lang ang magaling, ano? Gagalingan ko din. Hindi ba, Sinag? Oo naman. Gagalingan ko. Nating lahat. Tama. Nakalimutan ko palang ipakilala ang sarili ko. Ako nga pala si Fernandez, ang kanang kamay ni boss. Ang pinuno nating mga aswang. Ang pinakamalakas sa hukbo. Nandito na tayo. Baba na kayo dyan. Teka, buksan nyo na nga yung pinto. Bubukas na yan. Maraming salamat ho, Mang Fernandez. Huli na kayo. Sundan nyo ako nang mapasyal ko rin kayo sa kabuuan ng karnabal. Pwede ho bang umihi? Sige. Baybayin mo lang ang daan na yan. Sa dulo niyan, may makikita kang CR. Maraming salamat po. Gusto mo samahan kita, Sinag? Ay, ako sasama din ako. Ako din. Sama niyo na ako. Nako. Para talaga kayong mga batang magkadugtong ang pusod. Malimit talagang ganyan ang mga bagong yanggaw. Pero hindi niyo pwedeng makasanayan yan ha. Dahil ang isang kawal na takot mag-isa ay isang mahina. Kaya ikaw, Sinag, simula sa araw na ito, dapat makaugalingan mo ng kumilos na mag-isa ha. Kaya pumunta ka na sa siya. Huwag ka na magpasama. Kasi po... Wala nang kasi-kasi. Sige na. Pumunta ka na sa CR ng mag-isa. At may iwan ang mga kasamahan mo rito. Sige po. Kung may tao man na magtangkang saktan ka, ipakita mo sa kanila ang bangis ng pangil mo. Pangil po? Tandaan mo, isa ka ng aswang ngayon. Higit na makapangyarihan. Kaysa sa isang pangkaraniwang tao lamang. Masusunod. Ang tagal naman yata ni Sinag na bumalik. Yun na nga eh. Abay, kanina pa ako lingon ng lingon dito, ano? Parang nalibot na natin lahat ng sulok ng karnabal pero hindi pa rin siya bumabalik. Paano na kaya yun? Ngayon, ito na ang pinakahuling istasyon ng karnabal natin. At dito ninyo matutunghayan ang kapangyarihang ipinagkaloob ni Aswang sa atin. Aswang? Ang Diyos sa sinasamba ng pinuno. Siya ang nagkaloob sa atin ng kapangyarihan.
Hindi po ba natin hihintayin si Sinag, Mang Fernandez? Mabuting kayo na lang ang magsabi sa kanya ng mga nalalaman ninyo. Para saan po bang maliit na yung tabladong ito? Ay, dito tayo magtatanghal. Talaga? Dito tayo. Magpapalit ng anyo. Bagay na gustong gusto ng mga tao. Kung gusto nilang makita na magpalit anyo tayo bilang baboy, ibibigay natin sa kanila yun. Aso, huwag, pusa, kahit ano, ibibigay natin sa kanila. At ang kapalit ng kasiyahan nila ay ang masarap na laman ng kanilang katawan. Hindi kami makapaniwala sa mga nasaksihan namin na ginawa ni Fernandez. Nagpalit anyo ito ng ilang beses mula sa pagiging tao hanggang sa pinakamaliit na insekto. Doon namin nasabi sa mga sarili naming kailangan talaga naming makatakas sa lalong madaling panahon. Dahil ang karnabal na kinatatayuan namin sa mga oras na yon, mapabata man o matanda, lahat sila may kapangyarihan. Kapangyarihang di may kakailang sobrang napakalakas. Ako? Ikaw, halika dito. Ipakita mo sa akin kung paano ka magpalit ng anyo. Hindi po pa pwedeng siya na mauna? Ay, bakit ako? Uy, Basilio, ikaw na lang? Ayoko nun, no. O ikaw, Jose, dito. Ikaw ang umakyat doon. Ikaw ang tinuro ni Mang Fernandez, hindi ba? O ikaw na lang, Basilio. Halika na. Umakyat ka rito sa entablado. Sige na, huwag ka na mahiya. Pero... Wala na pero. Akyat na dito. Sige na, Basilio. Doon ka na. Pumeso ka banda dito. Okay po. Ngayon, pakiramdaman mo ang damdamin mo. Ilabas mo ang bangis mo. Ang iyong pangil. Ang iyong lakas. At higit sa lahat, ang iyong pagkauhaw sa dugo. At magpalit anyo ka. Ituon mo sa isip mo ang hayop na gusto mong maging. Tuon ko sa isip ko ang hayop na gusto kong maging. Tama yan, Basilio. Tama yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang. Ganyan nga. Sige, Basilio. Sige lang. Ipagpatuloy mo lang. Hindi ganyan, Basilio. Hindi ko sinabing tumahol ka kagaya ng aso. Ang sinabi ko, magpalitan nyo ka bilang aso. O sige, ulitin natin sa umpisa. Hindi ganyan. Sige po. Ulitin po natin sa umpisa, Mang Fernandez. Kinakabahan po kasi ako eh. Hindi ko maramdaman eh. O siya, sige. Hingang malalim. Hingang malalim. Teka po. Bakit na naman? Hindi po talaga, Mang Fernandez eh. Kabado po talaga ako eh. Ay, ganun ba? O ikaw na lang muna rito. Pagpapahigahin ko muna itong si Basilio. Olo Ningning, umakyat ka dito. Ako po ah. Oo, ikaw. Ningning. Po? Ngayon, ipikit mo mata mo. Ayan na po. Nakapikit na po. Ituon mo ang isip mo na naglalakad ka sa isang bubong. Lalakad ka ng pabante. At isipin mong lalabas sa mga likod mo ang iyong mga pakpak. Pakpak? Inabas ko ang aking pakpak. Ayan, dahan-dahan kang lalakad paabante na nakapikit. Lalakad? Abante na nakapikit. O yan na. Ayun nga, lakad lang na nakapikit. At bigla mong isipin na lilipad ka na kagaya ng uwak. Narinig! 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 Aray! Ang sakit ang likod ko! Mang Fernandez, sumakit ang likod nila Ningning eh. Tobang lakas ang pagkakahulog niya. Ay nako, mukhang kailangan pa nating hintayin ang susunod na kabilugan ng buwan
bago magising ang mga kapangyarihan ninyo. Naku naman. Kaya ko sarili ko. Kaya ko. Uy, Luningning, nasugatan ka ba? Ay, wala naman. May sumisigaw! Teka, boses yun si Sinag. Si Sinag! Puntahan natin. Baka napano na si Sinag. Alam kong nagmukha kaming tanga noong mga oras na yon. Pero yun lang ang tanging paraan na naisip namin para hindi kami pagdudahan ni Mang Fernandez na hindi niya kami kalahi. Sa sandaling nahulog si Luningning sa entablado, boses naman ni Sinag ang narinig namin mula sa labas. Kumaripas kami ng takbo para puntahan kung saan ang galing ang boses ni Sinag. Ngunit sa kasamaang palad, wala kaming naabutan doon. Teka, doon nanggagaling ang boses niya. Sa likod! Sinag! 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 Naku, napano na kaya si Sinag? Dapat sinamahan na natin siya eh. Ay nako, mukhang hindi pa talaga lubusang napukaw ang pagganyang gawin ninyo. Dahil di pagpapalitan nyo, hindi nyo kayang gawin. Kaya pala muntik na kayong mahuli sa nayo na pinuntahan ninyo nung nakaraang gabi. Mang Fernandez, si Sinag po. Sinabihan ko ng iba pa nating kasamahan na hanapin si Sinag. Pero wala silang babaeng nakita eh. Wala sa loob ng CR. At wala rin sa paligid nito. Ano? Si Sinag eh. Hindi po ba natin siya hanapin? Baka nasa paligid lang siya, baka may umatake sa kanya. Eh kung hanggang ngayong gabi lang siya, wala na tayong magagawa roon. Sinabihan ko na lang si Pinuno na may kumalas sa pagiging aswang para makapagdagdag na naman siya ng bagong yanggaw. Ano? Pero, Mang Fernandez! Ano ba? Huwag niyo nga painin dyan ang ulo ko! Kumalpak kayo ngayong gabi sa pagpapalit anyo ninyo. Huwag na kayong mahuli ng mga taga-nayon. Unang gabi pa lang ng pangangaso ninyo. Kaya huwag ninyo ako kumbinsihin na iligtas ang babaeng yanggaw na yon na hindi malang marunong ipaglaban ang sarili niya. Kung namatay man siya, kasalanan niya yun. Dahil mahina siya. Naiintindihan niyo ba? Pasensya na po. Naiintindihan po namin, Mang Fernandez. Hindi na po mauulit. O ikaw, Basilio, pagsabihan mo yung kaibigan mo, ha? Dahil hindi kayo makakapagpalitan nyo. At magbubukas na ang karnaval na ito pagsapit ng gabi sa susunod na araw. Ilalagay ko kayo sa istasyon na magkokolekta ng ticket. Malinaw ba? Malinaw po. Susunod po kami sa gusto po ninyo. Nakapanlulumo ang pangyayari sa gabing yon. Dahil bukod sa hindi namin alam kung paano kami makakauwi ng ligtas, ay iniisip din namin kung ano ang tunay na nangyari kay Sinag. Nanganganib na nga ang buhay namin sa karnabal na yon. Nawalan pa kami ng isang kaibigan. Nalagay kami sa isang sitwasyon na wala kaming takas. Basilio? Oh, ano yun, Luningning? Unang gabi pa lang natin dito pero parang ang dami nang nangyari. Ay naku, iwan ko ba, Luningning? Naku, pakiramdam ko, hindi na tayo makakawala pa dito eh. Ay, mas gugustuhin ko pa siguro maglako ng isda kasama ka ano. Kahit umulan, kahit mapagod. Basta, ligtas tayo, no? O ikaw, Joselito. Ako, gusto ko nang umuwi eh. Kahit asin lang yung ulam namin. Hindi na ako magre-reklamo doon. Ayoko na dito, gusto ko nang umuwi talaga. Kung ganun, mag-isip tayo ng paraan para makauwi na tayo sa atin. Isa ngayon, kailangan natin silang sundin. Kailangan natin magpanggap para makaligtas tayo. Pero paano na si Sinag? Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin para mabalik si Sinag eh. Isa ngayon, gawin na lang natin ang makakaya natin. Pakisamahan yung aswang na Fernandez na yun. Kung tumakas na lang kaya tayo. Nakita mo ba yung mga tao sa labas? Oo, marami-rami din sila. Isa palagay mo ba, makakalayo tayo dito na hindi nila napapansin? Malabo kasi lahat ang pwedeng lusatan eh. May bantay lahat. Sa susunod na araw, magbubukas ang karnabal. Maraming taong papasok. Doon tayo makikisalamuha sa mga tao. Pero sa palagay mo ba, gagana yun? Sa pagkakatanda ko kasi, may sinabi si Mang Fernandez. Nalilipunin ang buong nayon. Di ibig sabihin lang nun, lahat ng papasok sa karnaval na to,
Hindi na talaga makakauwi. Di pwede naman tayong gumawa ng gulo para malingat sila. Kahit sandali lang. At doon tayo aalis. Naku, hindi ko talaga mapigilang mag-isip sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin sa mga susunod na araw eh. Isa ngayon, ang pwede nating gawin, magpahinga muna. Kung magtatangka tayong tumakas, dapat may lakas talaga tayo. Hindi naman tayo malalagay sa sitwasyon na to kung pinili nating manatili sa atin eh. Oo na, pero tama na ang pagsisisi, Joselito. Nandito na tayo. Nangyari na ang dapat mangyari. Mag-isip na lang tayo ng paraan na pwede nating gawin para makaalis na tayo dito. Grabe, ang sakit pa rin ng likod ko. Ang lakas sa pagkakabagsak ko kanina eh. Teka, tignan ko nga. Baka may pasakay. Naku, wag na. Kaya ko naman tiising yung sakit eh. Ikaw kasi. Bakit ba kasi naisip mong tumalon? Alam mo namang hindi ka aswang eh. Ay, paano? Kung hindi ko ginawa yun, di mapaghalataan tayong guilty na hindi talaga tayo aswang ano? Ikaw nga tong tahol ng tahol eh. Hindi ka naman aso. Siguro. Akala ng mga manonood na magic lang yung makikita nila. Na nagpapalit ng anyo. Pero ang totoo, aswang pala talaga ang gumaganap sa gitna ng entablado. Ilang baryo na kayang nabiktima nila ano? Yan ang hindi natin alam. Dahil kadalasan sa mga ganito, mga karnabal, talagang palipat-lipat sila ng lugar. Kung saan maraming dayo, nandun din sila. Sa liblib na lugar na to, nasa Surigao pa kaya tayo? Ayan ang hindi ko rin alam. Pero palagay ko lang to ha. Nasa Surigao pa rin tayo. Kasi pabundok naman yung biyahe. Parang hindi kung titignan mo. Dahil masukal ng lugar pero nasa Surigao pa rin tayo. Naniniwala ako doon. Sa palagay mo? Oo, sa palagay ko lang naman. Ay, matutulog na nga muna ako. Parang hindi talaga kaya ng mata ko eh. Ay sige, itulog mo lang yan, Josea. O ikaw, Laningning, ayaw mo bang matulog man lang? Naku, hindi ako matutulog. Kaya magbabantay na lang ako buong gabi. Hindi ako dinadalo ng antok kasi nasa isip ko si Sinag eh. Kung nasan ba siya sa mga oras na to, o kaya... Nakuha mo na ba ang sinabi ko? Opo, Mang Fernandez. Ako po ang magbabantay sa entrance. At ako na rin po ang kukuha ng bayad sa mga tiket ng mga papasok. At ikaw naman, Laningning. Ako po ang magbabantay sa exit. Joselito. Ako naman po sa may Ferris wheel. Ako ang maglalak ng mga gate ng mga batang sasakay doon. Kung ganon, tandaan ang lahat. Tandaan ninyo ha, walang kahit sinong papasok sa karnabal ang maaaring makalabas. Ang sino mang tumapak sa lugar na to ay atin at atin lamang. Naintindihan niyo ba? Opo, Mang Fernandez. Kung ganon, lumarigan na kayo sa mga istasyon ninyo. Ako naman ay maghahanda na. Magbibihis ako ng aking kasuotan. Uy, Laningning. Ano? Palit naman tayo ng station Ano ba? Narinig mo bang sinabi ni Mang Fernandez? Hindi pwede no. Dahil siya mismo ang naglagay sa atin sa bawat station na yan. Natatakot kasi ako ang layo ng Ferris wheel. Tapos medyo madilim pa. Talagang hindi apat ang ilaw tsaka ako lang mag-isa magbabantay doon Ay naku, huwag kang mag-alala. Sisilip-silipin naman namin yung pwesto mo eh. Sige, asahan ko yan Silipin niyo ako doon Oo, makakaasa ka sa amin ni Luningning. Kahit ako magbabantay din ako sa paligid Sisilip-silipin kita pag may pagkakataon ako. Parang naiihina talaga ako sa sobrang takot Paano kaya kung humingi na lang tayo ng tulong sa mga taong papasok dito sa loob?
Ano ka ba? Sira ka ba? Nakita mo ba yung ibang aswang na pag-alagala? Naku, abay bago pa makahingi ng saklolo yung pinagsumbungan mo. Burilyaso na tayo, ano? Naku naman. Nakapagbihis na ako. Sige na, pumwesto na kayo sa mga istasyon ninyo. Magandang gabi po. Sana mag-enjoy po kayo sa palabas namin ngayong gabi. Psst, psst. Basilio. Oh, ano? Napansin mo ba? Ang malin. Yung pumasok sa House of Magic. Naku, lahat sila matatanda. Oo nga eh. Pero mali mo. Ngayon lang sila makakita ng magic kaya hayaan mo na sila. Si Joselito. Nasilip mo ba siya sa pwesto niya? Oo. Nasilip ko siya kanina. Nandun siya. Naghihintay na may sumakay sa Ferris wheel. Wala naman yatang interesado sa rides na yun eh. Mga ilang oras nang nakalipas pero parang ang tahimik ng House of Magic ano. Gusto pa bang silipin natin? No, ayoko no. Ayokong iwan ng pwestong to baka biglang lumabas yung mga Fernandez. Magalit pa pag nakita niyang bakante ang pwestong to. Sa bagay, may punto ka dyan. O sige na. Babalik muna ako sa exit ha. Daanan mo na rin si Joselito ha. Alam ko, hindi mo na kailangan ipaalala sa akin no. Sige na, bumalik ka na dun. Baka maabutan pa tayo dito ni Mang Fernandez eh. Sige, aray! Oh, ayos ka lang? Ang likod ko. Sumakit na naman, parang bumaba yung sakit dito sa biwang ko eh. Baka dahil yan sa pagkahulog mo. Parang ganun na nga. Umupo ka nga muna dito. Aray! Ang sakit talaga ng likod ko. Pati itong baywang ko sobrang sakit na. Naku, baka may komplikasyon na yan sa loob. Ito, upo muna ako Basilio ha. Sobrang sakit talaga eh. Sobrang sakit ang baywang at likod ko. Oh, sa'yo na muna itong upuan ko. Luringing! Mang Fernandez? Di ba na sinabi ko sa'yo na wag mong iwan ang exit station mo ha? Opo. Yun naman pala bakit nandiyan ka sa entrance, ha? Ay, pasensya na po. Nabagot lang po kasi ako eh. Ay, kasalanan ko po, Mang Fernandez. Ano? Naihi po kasi ako kaya pinabantayan ko muna po yung entrance kay Luningning. Yun po ang dahilan kung bakit wala siya sa exit. Punyeta kayo. Humihingi po ako ng tawad, Mang Fernandez. Masyado na kayong maraming palpak sa karnaval na to. Alam niyo ba? May nakatakas na manonood dahil walang bantay ang exit, ha? Pasensya na po. Huling beses na ito, ha? Oras na pumalya pa kayo. Papatayin ko kayo. Imelda! Imelda! Nasaan ka ba, ha? Tay? Tinatawag niyo po ako? Pakisamahan mo nga itong mga palpak na ito. Ikaw ang magiging halili. Tatuwing may iihi sa kanila. Masusunod po, Tay. Osa! Balik na lahat sa trabaho. Nakakainit kayo ng ulo. Walang ya kayo. Pasensya na kayo sa tatay ko, ha? Talagang mainit ang ulo niya kasi ang konti lang nang pumasok sa karnabal ngayong gabi. Naiintindihan naman namin yun, bata. Ay, sige na. Alis na ako, ha? Mas kailangan mo magpahinga dahil pahinog ka na. Ano ang pangalan mo? Ako si Luningning. Luningning, hayaan mong ako magbantay sa exit station. Kailangan mo kasi ng pahinga dahil pahinog ka na. Anong ibig mo sabihin? Malapit ka nang maging ganap na aswang. Oo nga. Nabanggit nga ng tatay mo na kailangan namin hintayin ang susunod na kabilugan ng buwan. Parang maging ganap na aswang na kami. Hindi yun mangyayari. Si Kuya, tao ka, no? Hindi aswang ako. Bagong yanggaw nga lang kaya wala pa ako masyadong kakayahan. Ganun ba? Sa inyong dalawa kasi,
Si Kuya Luningning lang po ang may sisiw. Aray! Teka, sumakit na naman ba ang likod mo, Luningning? Hindi. Ay, kasi tinawag niya kasi ako kuya eh. Ano ka ba namang bata ka? Ay, ate po ba dapat? Parang ganun na nga siguro. Alam nyo, nag-iba yung mukha nyo simula nang dumayo kayo sa ibang nayon para sa unang pangangaso ninyo. Hindi naman no. Ganito kaya yung mukha namin kahit noon pa. Malakas ang pakiramdam ko na iba ang grupo ninyo sa grupo na niyanggaw ni Pinuno. Tama ba ako? Ha? Si Joselito? Halos mabulunan kami nang makatagpo namin ang anak ni Mang Fernandez na si Imelda. Malakas ang pakiramdam ng batang aswang at sa isang tingin lang ay alam niyang hindi kami ang tunay nilang kasamahan. Pero bago pa man kami mabuking ay nabulabog ang pag-uusap namin sa isang malakas na sigaw ni Joselito. Ano nang gagawin natin ngayon, Basilio? Grabe, nung una si Sinag, ngayon naman si Joselito. Naku, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi lang ito nagkataon na may nawawala sa ating kasamahan, Basilio. May hudas sa loob ng karnabal na ito. Sino naman po magtatangka na kalabahanin kayo? Hindi ba sabi ninyo, kayo po ang pinakamalakas sa hukbo ng inyong pinuno? Kung sino man siya, hindi magtatagal at malalaman ko rin ang hudas sa grupong ito. Pag nagkataon, pagpipira-pirasoin ko ang katawan niya. Paano na to? Parang ngayon lang naging matumal ang karnabal natin at puro pa matatanda mga nanonood. Hahanapin ko ang traidor sa hukbong ito. Ano pong gagawin natin, Mang Fernandez? Magpatuloy lang tayo at mahahanap ko rin yung hudas na yan sa grupo natin. Aray! Oh, Luningning, ang sakit ang tagiliran ko. Mang Fernandez, sumasakit ang tagiliran ni Luningning. Ipagpahinga mo muna yan sa tent. Sige po. Ang sakit! Sobrang sakit! Tama na. Bubuhatin kita. Huwag kang malikot dyan. Dahil sa pagkawala ni Joselito, ay naging buo na ang loob kong tumakas mula sa karnabal na yon. Tanging kami na lang ni Luningning ang natira at hindi ko hahayaan na pati si Luningning ay mawala. Luningning, bakit? Masakit pa rin ba yung tagiliran mo? Oo eh. Sobrang sakit pa rin. Luningning, pakiramdam ko parang may nakakaalam na hindi talaga tayo nayanggaw eh. Bakit naman? Pakiramdam mo ba hindi natin nakumbinsi si Mang Fernandez sa pag-arte natin? Hindi. Alam kong walang pagdududa si Mang Fernandez sa katawan natin. Pero may ibang aswang sa karnabal na to ang nakakaalam sa tunay nating pagkatao. At ang aswang na yun ay iisa lamang sila nang sumasalakay sa atin yung umatakit pumatay kay Joselito at Sinag. Isang aswang lang yun. At kung sino man siya, mukhang isusunod niya tayo. Pwede, ibig mo sabihin, aalis tayo dito? Patakas tayo? Aray! Aalis tayo dito. Hindi ako makalakad eh. Sobrang sakit ng tagiliran ko talaga. Katilikod lang. Ngayon pati baywang at tagiliran ko na. Ano ba yan? Huwag kang mag-alala, bubuhatin kita. Hindi tayo pwedeng abutin ng umaga dito. Aalis tayo. Ngayon na? Oo, ngayon na mismo. Hindi na ako nagdalawang isip pa at binuhat ko kaagad si Luningning at dahan-dahan kaming pumuslit sa may likod ng tent. Naging pahirapan ang paglabas namin dahil na rin sa mga nagbabantay at minsan naman ay napapaigik si Luningning dahil sa masakit niyang tagiliran. Luningning, malapit na tayo makaalis dito. Bilisan pa natin, Basilio. Kuya Basilio, tatakas kayo? Imelda, huwag mo kami isusumbok kay Tati Fernandez mo ha. Imelda, parang awa mo na. Gustong-gusto na namin kumalis dito eh. Aalis talaga kayo? Imelda, mabait ka naman hindi ba? Patakasin mo lang kami ha. Basta,
Huwag mo kaming isusumbong sa tatay mo. Pakiusap. Hindi kayo pwedeng umalis dahil hahanapin kayo ni tatay. Kulang ang mga trabahador dito, Kuya Basilio. Hindi mo kami naiintindihan, Imelda. Ibig sabihin tao talaga kayo, no? Hindi niyo gusto ang mga kalahi namin. Naku, hindi naman sa ganun, Imelda. Wala kaming galit sa inyo ng tatay mo. Sa katunayan nga, nagkamali lang kami ng sakay ng sasakyan eh. Kaya kami napunta dito. Pag umalis kayo dito, isusumbong niyo kami sa mga kasamahan ninyong tao. Di ba? Naku, Imelda, hindi. Promise, hindi kami magsusumbong. Patakasin mo lang kami. Hindi ako naniniwala! Tatay! Imelda, wag! Tatay! Tumatakas sila, Kuya Basilio! Tatay Fernandez! Tumatakas sila, Kuya Basilio! Naudlot ang pagtakas namin ni Luningning. Sa madaling sabi, nahuli kami dahil naabutan kami ng batang aswang na si Imelda. Doon na nalaman ni Mang Fernandez na hindi talaga kami nayanggaw. Hindi katulad nila dahil mula sa dugot laman ay tao kaming magkakaibigan. Lintik kayo! Niloko niyo ako! Ang akala ko, kayo ang bagong yanggaw ni Pinuno! Yung pala hindi! Mang Fernandez, parang awa niyo na po. Gusto namin umuwi at makasama ang mga magulang namin. Sa palagay niyo ba, pauuwiin ko ba kayo? Kayong alam niyo na ang sekreto naming mga taga rito sa Karnaval! Ay, naku, hindi po kami magsusumbong, promise po. Opo, wala po kaming pagsasabihan sa tunay ninyong katauhan. Ililihim po namin ang lahat. Opo, totoo po yun. Tama pong sinabi ni Basilio. Hindi po kami magsusumbong. Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo na po kami. Talagang hindi na kayo makakasumbong. Dahil mamayang gabi, kayo ang magiging handa namin! Wag pa! Mang Fernandez, parang awan niyo na po. Imelda, pakiusap. Kumbinsihin mo naman ang tatay mo. Parang awa mo na. Tama si tatay. Pag nakaalis kayo dito sa karnabal, isusumbong ninyo kami at susugurin kami ng mga tao. At hindi ako papayag na mangyari yon. Pakiusap. Pakiusap, maawa kayo sa amin. Halika na, anak. Hayaan muna natin sila dyan, sa kulungan. At babalikan natin sila mamayang gabi. Parang awa niyo na. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Nang mga panahong yon ay ubos na talaga ako. Ni hindi na ako umaasa na mabubuhay pa. O kaya ay may maililigtas pa sa amin ni Luningning. Naghihintay na lang ako na sumapit ulit ang gabi at tanggap ko na ang magiging kapalaran ko sa oras na yon. Basilio, ito na talaga, Luningning. Hanggang dito na lang talaga tayo. Siguro, mas matatahimik ang buhay natin, Basilio, kung hanggang dito na lang tayo, ano? Pag namatay tayo, wala nang gutom o hirap ang datanasin natin. Siguro nga, ayos lang naman sa akin ang mamatay pero sa awa ng Diyos, huwag naman sa ganitong paraan. May pagpipilian pa ba tayo? Nandito na tayo eh. Nakakulong. Nakakadena. Aray! Ano? Masakit pa rin ba ang tagiliran mo? Oo eh. Pero sigurado ako matatapos din ang paghihirap ko to. Pagsapit ng gabi. Masaya ako, Basilio. Dahil laging kaibigan kita. Ako rin. Masaya din ako na nakilala kita, Luningning. Alam mo, nagre-reklamo ako na sobrang daldal mo pag kasama kita sa paglalako ng isda pero ang totoo talaga, masaya talaga ako. Kasi mas magaan yung paglalako ko pag kasama kita eh. Masaya kang kaibigan, Luningning. Ako sana magkaibigan pa rin tayo, Basilio. Sa susunod natin mga buhay, ano? Siguro, ganito din ang takot na nararamdaman ni Sinag, no? Naku, halata naman sa boses niya ang takot eh. Kung nasan man siya, sana'y ayos lang siya. Ay, kung siguro binantayan ko ng maayos si Joselito. Siguro hindi rin siya nakain ng aswang, no? Sira? Kung buhay si Joselito ngayon, di wala rin silbi. Kasi 3 tayong nakakadena dito ngayon. Ngayon sa bagay, anong laban natin, hindi ba? Ha?
Oh, bakit natatawa ka dyan? Naaalala ko lang yung araw na nahulog ako sa entablado eh. Kasi nagpanggap akong kaya ko makalipat kagaya ng uwak. Nakakatawa nga yan. Ako nga napatahol pa eh. Ay, nakakainis lang. Nakakainis talaga. Bakit naman? Kailangan pa ba talaga natin pagdaanan to? Siguro. Nainis ako kasi sabi ko sa nanay ko, magiging maayos ang lahat pag umalis ako sa amin eh. Pero nandito ako ngayon. Naghihintay lang ako kung kailan ako kakainin ng mga hayok sa laman. Ng mga nilalang na yun. Sana panaginip lang lahat ng to. Pagsapit ng gabi, ay kaagad kaming kinuha ni Mang Fernandez sa kulungan na kinalalagyan namin. Hinila niya kami ni Luningning na kasalukuyan pa rin namimilipit sa sakit ng tiyan. Iniharap niya kami sa kanyang mga kasamahan at hindi niya binuksan ang karnabal sa gabing yon. Mga kasama, sa gabing ito, may handog ako sa inyo. Aray! Parang awa mo namang Fernandez, pakawalan niyo na po kami. Tahimik! Hindi pa nga ako tapos magsalita. Sinasapawan mo na ako! Aray ko! Ang sakit talaga ng tagiliran ko. Total, sarado naman ang karnaval natin sa gabing ito. Maaari pa rin tayo magsaya sa pamamagitan nitong dalawang asungot na to. Pinaniwala akong mga aswang. Hindi naman pala. Nakikiusap ako, Mang Fernandez. Pakawalan niyo po kami ni Luningning. Hindi naman kami magsusumbong kahit kanino eh. Ano? Hindi po kami magsusumbong. Mga kasama, ang sabi niya, hindi raw sila magsusumbong. Akala yata nila na mauuto ako. Anong nangyari sa katawan ko? Luningning! Ang sakit ng likod ko! Yung likod mo. Luningning, tinubuhan ka ng pakpak. Basilio, tulungan po ako! Luningning, yung katawan mo. Tignan mo yung katawan mo. Nahati sa dalawa. Hindi ko na kaya! Luningning, huwag mo akong iwan. O paano ba yan, Basilio? Mukhang ikaw na lang yata ang magiging pulutan namin ngayong gabi. Mga hayop kayo. Anong ginawa niyo kay Luningning? Huwag kami ang sisihin mo. Hindi kami ang yumanggaw sa kaibigan mong bakla. Ang akala ko ba'y magkaibigan kayo? Ha? Tingnan mo! Yung kaibigan mong bakla, biglang naging manananggal at lumipad sa malayo. Naiwan ka na! Pagbabayarin niyo sa Diyos ang ginawa ninyo kay Luningning. Hindi ka naririnig ng Diyos mo. Hindi ka naman talaga iniwan ng kaibigan mo. Tingnan mo! May kalahati pa ng katawan niya ang natitira para sa'yo. Hayop ka! Hayop ka! Oh, huwag kang pekon, Basilio. Ano? Gusto mo makatakas? Ha? Pwes, pagbibigyan kita sa gusto mo. Anong gagawin mo? O yun na,
Tinanggal ko ang kadena na nakasabit sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Oh, easy ka lang. O yun na, malaya ka na. Tumakbo ka hanggang sa makakaya mo. At siguraduhin mong hindi ka maaabutan ng mga kasamahan ko. Takbo, Basilio! Takbo! Kinalas ni Mang Fernandez ang kadena sa leeg, kamay at paa ko. Pinapatakbo niya ako palabas ng karnabal, ngunit kapalit nun ay ang mga kasamahan niyang hahabol sa pagtakas ko. Kailangan kong bilisan sa pagtakbo dahil kung aabutan ako ng mga kasamahan niya, ay tiyak, katapusan ko na. Kaagad kong kinuha ang kalahating katawan ni Luningning at tumakbo ng napakabilis. Habang tumatakbo ako para mabuhay, ay hindi ko akalaing may pag-asa palang naghihintay sa akin sa gitna ng gubat. Tigilan niyo na ako! Pakiusap! Ha? Basilio? Joselito, ikaw ba yan? Oo, ako to. Buhay ka. Salamat sa Diyos, buhay ka. Si Luningning, bakit? Ano yung hawak mo ng kalahating katawan? Kay Luningning to eh. Ano? Kay Luningning yan? Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Kailangan na natin tumakbo. Dahil may umahabol sa akin. Tara, sumama ka sa akin. Bakit? May alam kang lugar na ligtas? Oo, nandun din si Sinag. Ano? Si Sinag? Buhay din si Sinag? Oo, buhay siya. Magmadali na tayo. Dahil baka maubutan pa tayo ng mga kasamahan ni Mang Fernandez eh. Tara, sumunod ka. Dali! Para akong nabunutan ng tinik nang makita si Joselitong ligtas at buhay na buhay. Sa pagsunod ko sa kanya ay napunta kami sa isang kuweba. Nakita ko si Sinag kasama ang iilang pamilyar na mukha sa akin. Walang iba kung hindi ang mga matatandang nakita ko na pumasok sa karnabal noong nakaraang gabi. Sila ang mga kasamahan ninyo? Sila ang nagligtas sa akin, Basilio. Pati na rin kay Sinag. Basilio! Mabuti naman at ligtas ka! Ano yan? Kay Luningning to eh. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero bigla na lang siya naging manananggal. Ano? Nabuking kami ni Mang Fernandez na hindi kami tunay na aswang at saka nila kami ikinulong. Kaya pala hindi bumukas ang karnabal ngayong gabi. Ilang araw na nilang minamanmanan ng buong paligid ng karnabal para atakihin si Fernandez. Sino sila? Mga bantog na manggagamot sila, Basilio. Inupahan sila ng isang mayamang negosyante na siyang totoong may-ari ng karnabal na yon. Ano? Hindi pala talaga sa kanila ang karnabal na yun? Hindi. Ninakaw lang nila yon. At ang mas masakit pa, lahat ng tauhan ng tunay na may-ari, pinatay at kinain nila Mang Fernandez. Diyos ko, mabuti na lang pala talaga. Nakasalubong ko si Joselito. Papunta na sana ako sa karnabal para magmanman. Naku, buti na lang. Nakasalubong kita, Basilio. Di ibig sabihin ba, susugod kayo sa karnabal? Oo, at ngayong gabi yun, dahil kapag nalaman ni Mang Fernandez na tuluyan kang nakatakas, aalis na naman sila at lilipat na naman sa ibang lugar. Teka, paano kayo nakaligtas ni Joselito? Akala namin ni Luningning, patay na talaga kayo eh. Noong una, akala talaga namin aswang ang dumukot sa amin. Kaya ganun lang ang sigaw namin. Pero nang madala na nila kami dito sa kuweba at nagpakilalang mga bantog pala silang mga manggagamot na tumutugis ng mga aswang, doon na kami kumalma ni Joselito. Nawalan na kami ng pag-asa ni Luningning. Akala talaga namin hanggang ngayong gabi na lang talaga kami. Basilio, alam naman namin galing ka pa sa pagod. Kakatakbo. Pero babalik kami sa karnabal para sugurin si Mang Fernandez. At lipulin silang lahat ng mga kasamahan niya. Sasama ka ba ulit? Oo naman. Sasama ako. Lalaban ako. Pagbabayarin ko sila sa mga ginawa nila kay Luningning. Kung ganun, kailangan mo to. Oh, ano to? Asin na may patak na banal ng tubig at ito pa, bawang na dinasala ng mga manggagamot. Ito lang ba ang kailangan natin? Yan na ang lahat.
Tutulong naman sila sa atin eh. Ang mga bantog na manggagamot. Di kung ganun. Handa na ako. Pwede ko bang iwan sa kuwebang to ang kalahating katawan ni Luningning? Pwede mo yung iwan dito. Ligtas ang kalahating katawan ni Luningning dito. Halina kayo! Sugurin na natin sila! Buo ang kumpiyansa ko na matatalo namin ang hukbo ni Fernandez dahil may mga panlaban na kami sa kanila at higit sa lahat, marami kaming manunugis ng aswang na mga kasama. Pagbalik namin sa karnabal ay tanging kaming tatlo lang ni Sinag at Joselito ang nagpakita kay Mang Fernandez habang ang iba pa naming kasamahan na manggagamot ay nakaabang lang sa paligid. Oh, ang galing Basilio ah. Hindi ka lang talaga bumalik. Naghanap ka ba talaga ng kasama? Akalain mo nga naman. Buhay pa pala kayo? Sinag at Joselito? Hindi na ako tatakbo. Papalayo sa'yo, Mang Fernandez. Talaga ba? Dahil sisiguraduhin ko, pagpabayaran mo ang ginawa mo kay Luningning. Demonyo ka! Halika! Magtuos tayo! Hindi na ako takot sa'yo. Ito! Tikman mo to! Talagya ka! Masakit ka na! Ito mo! Tikman mo to! Minamalit ba talaga ako? Mga kasama! Sugod! Kasabay ng pagsigaw ni Mang Fernandez ng sugod ay ang paglabas ng mga kasamahan naming manggagamot na nakaabang lang sa paligid. Walang habas kaming nakipagbuno sa mga kasamahan ni Mang Fernandez habang ang mga manunugis naman ng aswang ay si Mang Fernandez ang kanilang pinintirya. Papatayin kita, Kuya Basilio! Sabi ko na nga ba, magsusumbong ka! Hindi ako nagsumbong. Sadyang nakasalubong ko lang ang mga kaibigan ko. Ikaw! Ikaw ang sumbongera! Lumapit ka sa akin dito, ang bata ka! Tatapusin kita! Papatayin kita! Pagbabayaran mong ginawa mo sa Tatay Fernandez ko! Rinding-rindi na ako sa'yo ah! Ito Asin! Tikpan mo to! Oh! Ito ba? Magsusumbong ka pa talaga sa tatay mo, ha? Halika nga dito. Yung bunga mo, sumbongera. Ang bagay dyan, pakainin ng Santa Makmak na asin. Imelda! Imelda! Tintik ka, Basilio! Pinatay mo ang uling kainan ko! Hindi ko nakasalanan yun. Kayo naman ang nauna, hindi ba? Magbabayad ka! Hindi ka magtakatagumpay, Mang Fernandez! Itong pawang, tikman mo to! Dahil na rin sa mga pangontrang dala namin at sa tulong na rin ng mga kasamahan namin mga manunugis ng aswang, ay tuluyan naming natalo ang mga ito at napatay rin namin si Mang Fernandez. Kahit tapos ng laban, ay hindi pa rin tapos ang aming suliranin dahil na rin sa malapit ng mag-umaga at hindi pa rin nakikita ang pagbalik ng kalahating katawan ni Luningning. Nagtagumpay tayo! Basilio! Basilio! Nagawa natin! Oh, bakit parang malungkot ka pa rin, Basilio? Wala na tayong dapat ipangamba. Oo nga. Hindi. Kasi si Luningning ang inaalala ko. Hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon. Hala, oo nga. Saan kaya natin mahahanap si Luningning? Hindi ko rin alam eh. Sa pagkakaalala ko, sa direksyong Pahilaga siya lumipad. Naku, mag-uumaga na. Hindi pa rin siya nakakabalik eh. Delikado siya kung ganon. Nag-aalala nga ako eh. May alam ka ba kung bakit siya nagkakaganon? Kung bakit siya naging manananggal? Hindi. Wala akong maalala kasi pareho lang naman kaming hindi kumain ng kahit anong bigay ni Mang Fernandez. Tubig lang talaga. Yun lang ang ininom namin. Baka natapik siya ng kung sino-sino sa kasamahan ni Mang Fernandez. At nayanggaw siya. Baka ganun nga nangyari. Paano na to? Naku, susubukan kong hanapin si Luningning. Sa mga kakahuyan sa direksyong Pahilaga. Baka makita ko siya doon. Sana naman ayos lang siya. Sasamahan kita, Basilio. Sa tingin mo ba, Basilio?
May nagbago ba sa ugali ni Luningning? Wala naman. Sa katunayan nga, grabing pagpipigil ang ginawa niya. Binanggit pa niya ang pangalan ko bago siya tuluyang lumipad papalayo. Ako ang natatakot para kay Luningning. Kasi paano kung may makakita sa kanyang tao? O kaya hindi niya mapigilan ang sarili niya at umatake siya ng tao at napatay siya. Diyos ko, wag naman sana. O siya, simulan na natin ang paghanap. Baka nandyan lang siya sa paligid eh. Mas mabuti pa nga. Baka nasa malapit lang siya. Luningning! Luningning! Nandyan ka ba? Luningning! Pwede ka na magpakita. Wala na si Ma'am Fernandez. Natalo na namin siya. Luningning! Narinig mo ba kami? Magpakita ka na sa amin. Hindi kami takot sa'yo. At hindi magbabago ang pagtingin namin sa'yo. Kaibigan ka pa rin namin. Makailang ulit naming tinawag ang pangalan ni Luningning pero wala kaming nakuhang sagot. Umuwi na lang kaming daladala ang kalahating katawan niya. Sa pag-uwi namin ay nilamon kami ng pangamba. Hindi dahil sa pangyayaring pinagdaanan namin, kung hindi dahil sa bawat puno na madadaanan namin ay puno iyon ng pagmumukha naming apat na magkakaibigan. Ano to? Teka, mukha natin to, hindi ba? Ala, oo nga. Ito ba? Mukhang lahat na yata ng puno puro mukha natin. Teka, basahin ko nga nakalagay. Missing. Ala, missing daw tayo. Last seen, January 3, 1994. Ala, pinaghahanap na pala tayo. Naku, yung mama ko, paniguradong nag-aalala na yun kung ganon. Teka lang. Hoy! Huwag kayo kumalibas na takbo! Tulungan niyo naman ako! Ang bigat nitong katawan ni Luningning, oh! Kaya mo na yan. Nakasilid naman yan ng maayos sa karton eh. Itago mo ng maayos. Paano ko ito ipapaliwanag sa magulang niya? Uy, samahan niyo naman ako! Kaya pala nireport kami ng magulang namin na missing ay dahil pala sa recruiter na nakausap namin. Pinuntahan pala ng recruiter ang bahay namin isa-isa dahil hindi kami nakasipot sa araw na dapat lipad na namin pa Maynila. Sa araw ding yon ay 3 beses naming tinangkang ipaliwanag sa magulang ni Luningning ang nangyari dahil 3 beses ding nahimatay ang mga ito sa pagkakaalam nilang naging manananggal ang kanilang anak. Magtatatlong araw na, Basilio, pero wala pa rin tayong balita kay Luningning. Paano kung binalikan niya pala yung karnabal? Yun nga din ang iniisip ko eh. Paano kung bumalik talaga siya doon, di ba? Mas mabuti kaya kung babalikan natin yung lugar na yun, ano? Pero syempre, hindi yung tayo-tayo lang. Magsasama tayo ng iba pa. Pati na ang pamilya ni Luningning, isasama natin sa lugar. Para kung sakaling may masamang loob, may tutulong talaga sa atin. Kailan natin babalikan ang karnabal? Malaki-laki din ang kita ko sa paglalako ng isda ng mga nakaraan. Kasi marami nang nakakakilala sa akin eh. Dahil sa missing posters ko. No, sige bukas, babalikan natin ang karnabal. May pera ako pang pamasahe sa lugar na yun. May magandang naidulot din pala ang missing posters natin. Di ba sabi mo, ayon sa manggagamot na nakasama natin sa pagtugis kay Mang Fernandez, hanggat buhay pa ang kalahating katawan ng manananggal, hindi malalanta ang isa pang kalahating katawan nito. Yun ang sabi nila, kaya malakas ang kutob kong buhay pa si Luningning. Dahil nakikita mo naman ang kalahating katawan niya, di ba? Hindi nalalanta, hindi rin nangangamoy. Buhay pa si Luningning. Kaya hanggat hindi nalalanta ang kalahating katawan niya, hindi ako magsasawa na balik-balikan ang lugar na yun. Maibabalik din natin si Luningning. Panigurado yan. Sana bukas sa muling pagbalik natin, mahalap na natin si Luningning. Mahirap din kasing humingi ng tulong sa mga pulisya sa mga ganitong bagay. Kasi hindi sila maniniwala sa atin. Ay naku, sinabi mo pa. Ano kayang pinagkakaabalahan ni Joselito ngayon? Iwan ko. Kahapon nagkita kami. May binili siya sa palengke. Inabanggit din niyang gusto niyang balikan yung lugar eh.
Nagbabaka sakali din siya matagpuan natin si Luningning ulit. Hindi ko maiwasang isipin kung anong mararamdaman ni Luningning pagbalik niya sa karnabal. Tapos wala na siyang naabutan doon. Baka isipin niyang patay na talaga tayo at hindi na siya babalik sa lugar na yun magpakailanman. Tapos tuluyan na siyang lamunin ng pagiging manananggal at baka mambiktima na siya ng mga tao. Naku, hindi magagawa ni Luningning ang bagay na yan, ano? Kilala ko siya. Kahit naging manananggal na siya. Ang kabaitan niya ang isang bagay na hindi magbabago sa kanya. At naniniwala ako doon. Sana nga. Sana ganun ang mangyari, Basilio. Sinag! Basilio! Oh, Silito. Nagmamadali ka yata. O ano bang sadya mo? Narinig niyo ba yung balita sa radyo? Balita? Meron daw sabi-sabing manananggal na nahuli dahil nasabit sa antena ng TV ang bituka nito. Ano? Nandyan lang daw siya sa kabilang bayan eh. Teka, manananggal? Baka si Luningning na yan. Tara, Basilio! Puntahan natin! Sinalid daw siya sa karton at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga pulis sa kabilang bayan. Base sa description nila parang si Luningning na yun eh. Nang marinig namin ang hatid na balita ni Joselito, ay agad kaming pumunta sa presinto sa kabilang bayan. Hindi kami nabigo dahil si Luningning nga ang naabutan namin doon. Takot na takot ito, ngunit nang makita niya kami ay agad din siyang kumalma. Sinubukan ng mga pulis na takpan ang pangyayari pero may mga impormasyon pa rin na nakalusot. Naging usap-usapan yon sa buong Surigao na may manananggal nga na nahuli. Kumalat din ang patungkol sa pangyayari sa karnabal na insidente. Hindi rin maiwasang madagdagan at may kulang sa mga kumakalat na tsismis. Parang ayaw ko nang lumapas. Nahihiya na talaga ako. Luningning, huwag kang panghinaan ng loob. Oo nga, Luningning. Alam mo ba base sa mga narinig ko na chismis? Mali yung nasagap nila. Uy, bakit? Ano bang chismis ang kumakalat? Na may manananggal na nasabi sa antena ng TV, di ba? Maraming nakakaalam yan. Pero mali-mali naman ang description ng mga kumakalat na chismis eh. Uy, bakit? Ano bang sinabi nila? Ayon sa mga narinig ko, na babae raw yung manananggal na nasabit sa antena ng TV. At saka bata raw yung natukot ng mga aswang. At muntik nang nakain sa loob mismo ng karnabal. Oy, ano naman ngayon? O ano naman ngayon? Hindi alam ng mga tao na tayo yun. At ikaw, Luningning, hindi nila makikilala na ikaw pala ang manananggal na yun, hindi ba? Walang makakakilala sa atin. Ay yung iniisip mo na baka husgahan ka ng nakararami. Sa isip-isip mo lang yun. Promise yun. Oo nga, may punto si Joselito, Luningning. Wala talagang may alam sa itsura mo nung araw na sumabit ka, no? Alam niyo ba, na mga sandaling yun, kinapalan ko talaga ang mukha ko at sinitsitan yung babaeng nagwawali sa umaga dahil buong gabi na ako nakasabit dun eh. Ay naku, buti naman tinulungan ka niya. Sa awa talaga ng Diyos talaga. Mabait talaga yung mag-asawang yun. At saka, Luningning, may pag-asa pa rin na gumaling ka pa. Kasi hindi ka pa nakakatikim ng laman at dugo ng tao eh. Talaga ba? Oo, may pag-asa ka pa, Luningning. Mabibigyan lunas pa ang pagiging manananggal mo. May kakilala ba kayong manggagamot? Oo, hindi pa namin naikwento na ang tumulong sa amin para matalo ang hukbo ni Mang Fernandez ay grupo ng mga bantog na manggagamot. Sila rin na nagsabi sa amin na hanggat hindi naaagnas ang kalahati ng katawan mo, ibig sabihin nun, buhay ka pa. Kaya kinumbinsi talaga namin ang magulang mo na wag munang ilibing ang kalahating katawan mo. Pwede niyo ba akong samahan sa kanila? Gusto ko talagang gumaling na eh. Oo naman, sasamahan ka namin. Hindi ka namin iiwan. Luningning. Oo nga, makakasa ka, Luningning. May pag-asa pa eh. Kaya wag ka muna magmukmok. Ikaw pa naman dati ang pinakamadaldal sa atin. Nakakalukot lang isipin na mawawala ang dati mong sigla, no? Dahil lang sa pagkayanggaw mo. Na hindi mo naman ginusto, di ba? Kailan naman tayo pupunta sa kanila? Kahit ngayon na. Ayos lang sa amin.
Naku, wala pa akong pera ha. Mag-ipon muna ako ng pamasahe. Ano ka ba? Huwag mo nang problemahin yan. Ako na ang bahala sa pamasahe mo. Sagot ko na yun. Naku, maraming salamat talaga sa inyo ha. Basilio, Sinag at Celito. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko eh. Para saan ba't naging magkaibigan tayo? Ang lakas ng hagalpak ng tawa ninyo, Joselito Basilio ha. Anong meron ba dyan? Ito kasing si Joselito eh. Nagkukwento patungkol sa drama na narinig niya. Ay, anong drama naman yon, Joselito? Naku, mabuti mapakinggan mo. Naningning, nakakatawa talaga eh, oh. Ay, bakit naman? Kasi ang kwentong yun, base sa karanasan natin. Natatawa ako kasi ibang-iba ang takbo ng kwento sa totoong nangyari talaga sa atin eh. Ay nako, chismis ka naman. Ay nako, nagkaroon pa talaga ng drama ano? O paano ba yan, Ningning? Sikat ka na sa mga radyo. Uy, ano ako? Ang sabihin mo tayo ano? Ay, buhay nga naman. Hoy, may balita ako. Bumalik na yung recruiter na nakausap natin dati. Wala ko, baka pagalitan tayo kasi hindi tayo sumipat noon. Hindi no. Sabi niya, may bagong batch na ipadadala papuntang Japan at Taiwan. May slots pa raw. Sigurado ka ba yan, Sinag? Uy, pinakita niya sa akin yung mga papeles. May POEA license yung agency. Tapos, may mga video siya ng mga kababayan nating nakaalis na. May feedback pa sila. Halos lahat masaya sa trabaho. Araw-araw tayong kumakayod. Pero kulang pa rin ang panggastos. Yung nanay ko matanda na pero naglalaba pa rin ng labada ng iba. Para lang makatagdag sa budget. Alam mo, minsan talaga iniisip ko rin yan eh. Hanggang pila ba tayo aasa sa swerte? Eh yung swerte parang ulan eh. Bibihira. Eh minsan, ambon lang. Maganda kung sabay-sabay tayo. Isipin nyo kung tayo magkasama. May suporta tayo sa isa't isa. Hindi tayo mag-iisa paglabas ng bansa. Hindi ba yun ang usapan natin dati? Pangarap nating lahat to. Gusto ko makapagpatayo ng maliit na tindahan para kay mama. Pero kailangan ng puhunan eh. Hindi ko makukuha yun kung dito lang ako maglalako ng isda. Eh ako naman, gusto ko sana mapag-aral yung dalawang kapatid ko. Hindi sapat yung kinikita ko sa construction eh. Kung totoo nga yung sinasabi mo, at may tsansa tayong makaalis ng legal at may malinaw na trabaho, baka ito na talaga ang panahon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito yung pagkakataon na lumaban para sa mas magandang buhay. Hindi natin alam kung kailan mauulit to. Kung palalagpasin natin, baka pagsisihan natin balang araw. Dapat sabay-sabay tayo magtanong. Magbasa ng kontrata at maghanda ng mga dokumento. Ayokong padalos-dalos ano? Tama. Kaya nga gusto ko sanang isama kayo bukas sa opisina niya eh. Tayo mismo ang magtanong. Tayo ang magdesisyon. Walang pipilitin. Pero sana, sama-sama tayong mangarap. O siya, kung sabay-sabay tayo, mas malakas ang loob ko. Bukas, pupunta tayo. Titignan natin kung ito na nga ang simula ng bagong kabanata natin. Sa pangalawang pagkakataon ay naging matagumpay ang aming plano na makalabas ng ibang bansa. Natuloy kami sa Japan at sabay-sabay din kaming umangat sa buhay. Sa kasalukuyan ako ay nasa Surigao at nagmamay-ari ng 17 bangka na ginagamit sa pangingisda. Mayroon din akong grocery at kainan na korpo naming magkakaibigan. Sa ngayon ay pinagtatawanan na lang namin ang karanasan na yon sa tuwing naaalala namin ito. Ako nga ulit si Basilio
At maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.